Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog. Today is February 15. Katatapos lang ng Valentine's Day. So belated Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ang topic natin ay tungkol po sa price update. Ayan. So marami po kasing nagtatanong. Ayan. Actually, masasabi ko na yung presyo ng itlog ay depende sa inyong lugar. Parang dito na lang po sa amin, mababa yung pagbebenta ng mga malalaking farms. Yung wholesale price nila mababa. So tayo naman as backyard, hindi naman natin pwedeng isabay, di ba? Kasi pag isasabay natin, sayang naman, nakakapanghinayang. So anong diskarte? Mamaya turuan ko po kayo, pero sabihin po muna natin kung magkano yung regarding sa presyo. So halimbawa, bigyan ko po kayo ng example. Sa malaking farm, ang small po nila 160 pesos. And then plus 10 po yan kadalasan, gaya ng sinasabi ko. So ang medium, definitely 170, ang large 180, 190 si XL, 200 si Jumbo. Kaya lang po sa palengke, kahapon po, meron akong nasalubong, may napadaan akong estudyante dito po sa may barangay namin. Kasi nga po nagpapasemento po tayo, sinusupervise natin yung mga kalsada namin dito sa barangay dahil sinesemento. Ngayon, may napadaan ako na estudyante na may dala-dala siyang isang tray ng itlog. So, without hesitation, tinanong ko, magkano yung bili mo ng ng itlog ka kung ganun. Ang sabi po niya ay 290 pesos yung isang tray. And then anong size ka ko? Sabi niya large. 290 pesos. Samantalang ang large sa wholesale nung malalaking farm 160, 170, 180. So magkano yung kita nung nagtitinda sa palengke? 110 pesos kada tray. So ito na yung sinasabi ko na napakaganda talaga kapag meron tayong outlet dyan sa palengke or malapit sa palengke or even dyan sa harap ng bahay po ninyo. Tapos palagi nyo pong titignan yung presyo ng itlog sa palengke. Doon po kayo mag-base. Ngayon, kagaya nung ganong presyo, halimbawa, benta niya ng 290. Kahit ibenta nyo po siguro yan ng 250, yung large. Wag po kayong mababahala, wag po kayong ninenervyos, wag kayong natatakot kapag nakita nyo yung mga post dyan sa Facebook na pababaan ng presyo ng itlog. Unang-una, backyard lang naman po tayo. Ano yung ikakatakot natin? Ang itlog naman ay 3 weeks bago masira. Lumabas tayo sa sa comfort zone. Ibig sabihin, mag-market tayo, magbenta, i-text natin yung mga kaibigan natin, di ba? Yung mga kakilala, benta natin sila ng itlog. Ganong sistema, ganun po yung strategy natin. Kung 96 heads lang naman po yung ating alaga, 3 tray lang po yan daily. So napaka mabilis ibenta. Ayan. Sa part po namin, sabi na natin mga 20,000 po yung nangingitlog nating manok ngayon kasi 3 building po yun na tag 7.5. May mga mortality din naman tayo. Yung isang building natin walang karga. Sabihin na natin 20,000. Yun po, binebenta namin sa pwesto namin. And then kapag medyo na-stockan, may umaangkat din naman kasi na suke na hindi siya bumibitaw. Mura man o mataas yung presyo, hindi po siya bumibitaw sa atin. Parang pamangkin ko na rin po kasi pamangkin ng asawa ng pinsan ko. Yan, so shout out kay Jan Quinto. Isa pa yung maaring matanong ninyo, sa pwesto nyo Mags, magkanong benta nyo? Ayan, so sabi ko nga po sa inyo, kung 290 yung presyo ng large sa palengke, ang benta naman po namin sa aming pwesto ay 220 si small, 230 si medium, 240 po si large. Ayan. So 250 si XL, 260 po si Jumbo. So ganun po. So, yung pwesto po namin, kaya po niyang ibenta sa isang araw yung itlog ng 5,000 heads na manok namin. Yan, yung isang pwesto po namin. So, yun din po yung kagandahan, lalo na yung mga nagbabalak na magpalaki ng kanilang paitloging manok. At least nakakakuha na po kayo ng mga tips. Kapag meron po talaga kayong pwesto sa palengke, syempre yung customer sila yung lalapit, bibili sila. Masusukat nyo kung gaano yung volume na pwede nyong ibenta. So yung dun po sa pwesto namin na isa, kaya po niyang ibenta yung itlog ng 5,000 daily. So mauubos po yun.
At ganun din naman po, kahit na wala kayong pwesto, kapag masipag din talaga kayong mag-ahente ng itlog, patong lang talaga kayo ng kahit na palima-lima, pa 10-10 piso kada tray, establish nyo lang po yan. Ngayon po, ang pinaka-best tool nyo po dyan, kapag marami na po kayong market. Imagine po, kapag nakabenta po kayo ng 500 na tray, 1,000 na tray daily, wala po kayong pwesto, through online lang, or iniikot-ikot nyo lang yung mga restaurant dyan, yung mga bake shop, yung mga bahay-bahay dyan. So imagine pag nakabenta ka ng sa 500 tray na lang na itlog daily or 1,000 na tray, tutubo ka lang ng 5 piso. So meron ka ng 5,000 pesos sa 5 piso na lang. So ganun po yung ano natin dyan. Sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa presyo ng itlog ngayong February 15. Ulitin ko, wag po kayong mabahala. Ito mga susunod na buwan ay tataas na naman po ang demand ng itlog at magkakaubusan. May mga napanood na nga akong report sa GMA, sa balita, na itong April daw ay magkakaroon na naman ng shortage. Yan. Kasi nga po yung mga malalaking farm, nung dumami yung supply at bumaba yung demand, nagkal po sila. Yung mga matatandang manok nila, kinakal na po nila yan. So, hindi pa muna sila nag-load. So, ang forecast by April, tataas na naman ang presyo ng itlog. So, ganun lang po. Kapag sobrang mataas, kumbaga, tiba-tiba yung mga, happy, di ba? Happy yung mga nagpapaitlog ng manok. Pero kapag ganitong yung presyong ganito, regular lang yung kita. Yan. Gaya nga ng sabi ko, meron tayong piso kada isang manok, ay para sa akin okay na. Importante may kita. Lalong-lalo pa yung mga dati nang nagpapaitlog. Ibig sabihin may cages na, may housing na. So ang binibili na lang nila yung RTL at saka yung patuka. Yan, so malit na lang po yung puhunan. Sa umpisa lang po talaga yung mga ngapital tayo. Yan. So at least ito, ang kagandahan nito, daily po talaga yung income, daily. Yan. So maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless.